Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang yung aking membership. Baka gusto nyo. Okay? So, dun ko ginagawa yung mga exclusive perks na hindi ko ginagawa usually. Like, live streaming, or pag-post ng mga kung ano-ano. Like, shorts. Anyways. Dalawa yung tao natin dito, oh. So, dahil dyan, energy silang lahat. Dahil energy lahat, wala tayong specific subject o description ng taong tatamaan ng reading na to. Okay? Ngayon, dahil wala tayong masyadong info, clarify natin tong Emperor. Emperor, Page of Cups, Two of Pentacles. Ito, Knight of Pentacles. Well, ang dating sa akin, may someone na gustong maging in control sa kanyang feelings, sa pagiging hard worker, gusto niya mag-appear sa ibang tao as someone na na-handle niya lahat. Wala siyang problema, in short. Parang gusto niya mag-appear sa ibang tao na masaya siya, wala siyang ganong problema. Nababalance niya ang mga priorities niya sa buhay. Gusto niya mag-appear as responsible, diligent, at reliable. Na kaya niyang i-balance ang logic at feelings niya, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. So, dito sa death card, ano naman yan? Well, actually, ang di alam ng ibang tao, pagpapanggap lang ang lahat. Dahil nandito yung Two of Swords So, yan yung card ng indecision, confusion, na para bang gusto niya ng change. Kasi for some reason, may mga bagay
na gusto niyang makuha pero hindi niya nga makuha, like ito, the sun. Anything na pwede magpasaya sa kanya, or sabihin natin something na may kinalaman sa passion, creativity, excitement, adventure. Kaya lang kasi emperor to so pag ganyan hindi ka pwedeng maging parang bata ulit, 'di ba? Pag ang edad mo, sabihin nating matured ka na sa age mo, mahirap na bumalik sa ginagawa mo nung kabataan. Kasi magmumukha kang immature. So ngayon, yun yung problema niya dito na hindi alam ng iba. Kasi nga gusto niya mag-appear as matured person, wise. Walang room para sa mistakes. Deep inside, gusto niya bumalik ulit sa pagiging bata. Kasi andito tong Fire Kitten Fire of Kitten, Page of Wands, na risk taker, adventurous, explorative. Yun yung happiness niya dito sa The Sun kasi katabi niya to. Kaya hindi niya nga makuha dito. Hindi niya magawa dahil magmumukha siyang immature. Ayaw niya nun. So deep inside, may mga gusto siyang gawin na alam niya sa sarili niya pwede magpasaya sa kanya. Kaya hindi niya magawa. Dahil ayaw niya magmukhang immature sa paningin ng ibang tao. Ngayon, may Empress tayo. Ito Empress natin. Empress Queen. Queen, King, ayun ba to? Queen of Cups, Ace of Wands, at 4 of Pentacles. So, yung bida natin, ang dating sa akin, para ipamper niya yung sarili niya. Kasi parang relaxation na rin to Empress. So, para ipamper ang sarili niya, sabihin natin minsan nagiging emotional siya. So, yung way ng pag-cope up niya o pag-pamper sa sarili ay pagbili. Bumibili siya ng mga kung ano-ano. Dito siya nagiging impulsive sa case na to. So, pag feeling niya, na-overwhelm siya ng feelings niya. Ito, feelings niya. Doon siya nagsisimulang bumili ng mga kung ano-ano. Kasi magiging survival mode na to So, para matanggal yung stress niya at mag-survive sa sitwasyon para hindi siya magmukhang tawag dito yung parang galit, stressed sa paningin ng ibang tao. Doon siya nagiging somewhat impulsive sa pagbili ng mga kung ano-ano, bili ng pagkain, or
ng anything na parang magbe-bring ng happiness sa kanya. Kasi yung Empress natin magmumukha na rin siyang luxury. So, every time na nagiging emotional siya, dun siya bumibili ng mga kung ano-ano. Gamit man yan, pagkain. Para pang tanggal stress. At para hindi siya magwala sa paningin ng ibang tao. O hindi siya magmukhang na-stress, naiinis. Para hindi siya mag-appear na hindi niya kontrolado yung emotion niya o yung nasa paligid niya. Basta ganun yung way ng pag-handle niya ng feelings. Dinadaan na lang niya sa pagbili ng mga bagay-bagay na gusto niya o pagkain. Ngayon, 5 of Earths. So, 5 of Pentacles yan. Ito na tayo. 5 of Pentacles. So, ang dating sa akin, ano to ha? 2 of Wands, 10 of Pentacles, at ano to, 0. The Fool. Well, ang pangit ng dulo, no? 5 of Pentacles. Na para bang dumaraan siya ng hardship dito. Pero temporary lang daw to, sabi. May nabasa ko ganun. Pero may nabasa din ako hardship. Pero yung iba, temporary hardship. Pero hardship pa rin, di ba? So, mahirapan siya dito, oh. Ang end card natin, mahirapan siya. So, bakit kaya? Mahirapan siya when it comes to planning, decision making. Ito, sa topic ng family, kung pamilyado. Pero applicable lang to sa mga pamilyado. Okay? Nakasal. Hindi to applicable sa pamilyadong hindi kasal. So, dun lang siya applicable. Unang senaryo, decision making sa family. Siguro, baka maapektuhan ng mental health niya yung buhay pamilya niya. Pag-handle niya ng family responsibilities. Yun yung unang senaryo. Pangalawa, kung sabihin natin yung tao dito ay hindi naman pamilyadong kasal. So, yung 10 of Pentacles natin, magmumukha siyang pera. Kasi wealth din yan eh. Or happiness na lang. Kasi case to case basis, 'di ba? May iba naman na hindi mayaman. May iba na walang work. So, kung may work, kakaroon siya dito ng
financial issues. Pero again, temporary nga to. Temporary hardship. Ito kasi wealth, di ba? So, pag pinagsama mo, di temporary financial issues. Kung may work. Ngayon, kung walang work at nag-a-apply, mahirapan siya mag-apply dito. Whether mag-apply siya or hindi. Mahirapan nga siya. So pag nag-apply, parang ang dating magre-resign siya agad, ganun. Or feeling niya yung company na gustong tumanggap sa kanya, hindi siya masaya sa salary, na parang nag-aalin lang siya kung tatanggapin niya, ganun. Pero kung walang work, sabihin natin yung nanonood ay senior na, di magiging happiness na to. Stable happiness, fulfillment. O sense of stability. Parang feeling niya hindi siya masaya sa buhay niya, na parang may kulang, o feeling niya pabigat siya, or basta yun, hindi siya masaya. Feeling niya hindi siya masaya. Makakaramdam siya ng ganong feeling sa period na to. So, pag pinagsama naman natin to, saka to. Kasi may iba sa inyo gusto ng freedom, pero for some reason, di nga pwede. Remember yung tao dito in control, di ba? Sa emperor. So may someone na gusto ng freedom, di naman pwede. May someone na gusto maging crazy paminsan-minsan, pero hindi nga pwede dahil siguro sa edad niya or position or estado sa buhay. So nahihirapan yung tao dito na magsimula ulit, kasi beginning din yan to. Magsimula ulit ng new chapter ng buhay niya. Nahirapan siya ilabas yung totoo niyang sarili, identity. Kasi nga, siya masyadong in control. Sa sitwasyon na to, lahat na lang in control. Appearance, identity, emotion. So yun, hindi masaya yung tao dito kasi nga feeling niya nagpapanggap lang siya. Hindi niya mapakita yung totoong sarili niya. Lalo't Leo pala to. Leo reading, di ba? Kasi pag Leo, mahalaga na ma-express ang sarili. Pero for some reason, hindi nga magawa ng tao dito. Anyways, since komplikado to, hindi mo masabi kung relationship or career reading, mag-proceed na tayo dito sa susunod na deck. Iba pang senaryo. Okay? Di siya dugtong sa kwento dito. Pero minsan nagdurugtong, madalas hindi. Pero again, don't worry dahil ito naman ay temporary lang. 'Di ba sabi ko nga kanina? Temporary hardship lang. So hindi siya pang matagalan. Dito lang mangyayari yan sa period na to. Okay? Ngayong week. Ano to? Tree at dove. Ito maganda tong dove. Sabagay maganda din naman yung tree. So, ang dating sa akin,
case to case basis. May iba na may mapopromote. Kung di man para sa inyo to, may someone na malapit sa inyo na mapopromote. So kung di man maging masaya yung period na to para sa iba sa inyo, may someone na magpapasaya sa inyo kasi may magandang mangyayari sa buhay niya na ikatutuwa nyo o ng iba sa inyo. So again, promotion, may blessing kasi dahil sa dove. Kaya nga pag ikinakasal, papalipad ng dove. Pwede rin siyang may kinalaman sa harmony. So who knows, baka may iba sa inyo na yun nga, harmony di reconciliation in all forms na, whether sa kapamilya, katrabaho, karelasyon, kamag-anak in general, may possibility dito ng peace. So again, reconciliation. Ngayon, ibang case ay may mga magkakaibigan na magkakainlaban. Yun yung trade dito na parang may growth. So, may iba sa inyo or kakilala nyo na, yun nga, magkakadevelopan sila nung katrabaho niya o kaibigan. Anyways, sabihin natin may financial issues, di ba? Yung iba sa inyo, parang nabanggit ko kanina yon. Magkakaroon, whether nangyayari na yon o mangyayari pa lang. Dadaan muna yung iba sa inyo sa hardship nga. Di ba? Iiyak muna o magiging malungkot. After noon, doon papasok tong blessing natin. Dahil sa dove. Kasi pwede rin siyang di ba, blessing. Pag sinabi mong blessing, in all forms na, di ba? Papasok na din dyan yung abundance. Ang abundance in all forms na rin. Sabagay, synonym lang naman sila. So, new love life, new money, new work. So, anything na new, na good. Okay? Kasi may new na bad. Diba? Ito, new, parang opportunity. New opportunity na good. Okay? So, sa case na to, lipat na tayo dito sa last deck. Kuha lang ako dito ng 3 cards. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Alisin na ba natin to lahat? Sige. Ay, sa gabal naman yan. Para mabilis din akong makapagligpit. So, sabi dito, self-awareness, tapping into your higher self, questioning routines and patterns. Ito, spread your wings, confidence that leads to freedom and growth. At ang uli, ito maganda yung sabi ko kanina, new love life. Baka nga yung mga single ma-meet na nila yung new partner na soulmate nila. So pag soulmate, di yun na yung the one, di ba? Pwedeng siya na yung makatuloy na habang buhay. Soulmate, the divine will provide you with love when you are ready. Kaya lang, kapag ready na raw. So pag ganyan, di pa natin masabi. Depende sa tao. Kasi may iba na nasa process pa lang ng healing, lalo't kaka-break pa lang or in vain pa sa previous relationship. So, pag ready na, kung sino man yung someone na ready na, di baka ma-meet na nila itong soulmate sa period na to. Pero kung di pa nga ready, di kung kailan daw sila ready sa kanila mamimit. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.
o now.